Namatay ang isang bata sa eroplano, 30,000 talampakan sa himpapawid sa flight mula Stockholm patungong Bangkok. Bilang isang international flight attendant, walang magawa ang ina kundi panorin ang paghihirap ng kanyang anak sa lukngang Chabin. Si Elsa, 6 na taong gulang pa lamang, 3 sa pinakamahuhusay na ospital sa Sweden ang naksabi, walang lunas. Ang ngabayarin lamang ay umabot sa katumbas ng 250,000 euro, katumbas ng 15 milyong piso ang nasayang, ngunit ang mas nakakatakot ay ang oras. Sinabi ng mga doktor na sa loob ng 6 na buwan, hindi na makakahinga si Elsa ng kusa. Araw-araw, umiyak si Hana habang sumasakay ng eroplano. Nakasuot ng uniforme nga, flight attendant, ngumingiti siya habang binabati ang mga pasahero, ngunit ang isip niya ay nasa kanyang anak lamang. Ngunit sa 30,000 talampakan sa himpapawid, nagsimula ang isang himala. Isang salita mula sa isang Pilipinong kasamahan sa trabaho ang nakpabago sa lahat. Ang Pilipinas, ang bansang laging nakikita sa tuwing may layover sa Maynila. Sa loob ng 72 oras, lumabas ang diagnosis at nagsimula ang paggamot sa halagang ika-10 lamang ng gastos sa Sweden. Kung nakatulong sa iyo ang video ngayon, mangyaring mag-subscribe at i-like. Malaking tulong ang iyong pag-subscribe at pag-like para may parating ang impormasyong ito sa mas maraming tao. Mula ngayon, ibubunyak namin ang 72 oras na himala na nagsimula sa 30,000 talampakan sa himpapawid. Kumusta? Ako si Hana Eriksson, isa akong international flight attendant na nakabase sa Stockholm Arlanda Airport. 15 taon na ako sa trabahong ito. Lumilipat ako sa buong mundo, mula Bangkok, Singapore, Sydney, hanggang Paris. Magandang trabaho ito. Matatak, disenteng insurance sa kalusugan, at higit sa lahat, naibabahagi ko sa aking anak na si Elsa ang makuwento mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Pebrero ngang 2024, sa ika-6 na karawan ni Elsa, nagsimula ito sa isang maliit na senyales. Sinabi na kanyang huro sa kindergarten na madalas siyang natutumba habang naklalaro. Hindi ko ito pinansin. Natural lang sa mga bata na madapa habang naglalaro, di ba? Ngunit makalipas ang 1 linggo, nakita kong hindi makabangon si Elsa mula sa kanyang kama isang umaga. Sabi niya, nang hihina ang kanyang nga binti. Agad kaming nagpunta ngang asawa kong si Lars sa pediatrician. Inirekomenda ngang doktor ang isang pagsusuri sa dugo, at nang makita ang mga resulta, naging seryoso ang kanyang mukha. Kailangan naming magpatingin sa isang neurologist at sinabihan kaming mag-schedule ng appointment sa lalong madaling panahon. Doon nagsimula ang bangungot. Ang unang ospital na aming pinuntahan ay ang Karolinska University Hospital sa Stockholm. Isa ito sa pinakamahuhusay na ospital sa Skandinavia. Inabot ng 2 linggo bago kami makakuha ng appointment. Sa loob ng 2 linggong iyon, patuloy na lumala ang kalagayan ni Elsa. Hindi na siya makalakat ng mag-isa, kinailangan ko siyang buhatin. Nang makilala namin ang neurologist, umaasa ako. Naniniwala akong dahil ito ay isang kilalang ospital, bibigyan nila kami ng mga sagot, ngunit sinabing doktor na kailangan ng MRI at karagdagang mga pagsusuri, at pinabalik kami pagkatapos ng 2 linggo. Ganito kabagal ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Sweden. Lahat ay naka-schedule, at kailangan mong maghintay ng ilang linggo para sa bawat pagsusuri. Noong unang bahagi ng Marso, lumabas ang mga resulta ng pagsusuri. Ito ay isang bihirang neurodegenerative na sakit. Isang kondisyon na nakakaapekto sa isa sa bawat 100,000 tao sa buong mundo. Ito ay isang sakit kung saan unti-anting nasisira ang mga nerve cell sa utak at spinal cord. Sinabi nila na walang lunas, tanging mga paraan lamang para mapabagal ang mga sintomas. Hindi ako sumuko. Ang aming pampublikong insurance ay nagpapahintulot sa amin na humingi ng pangalawang opinyon. Ang pangalawang lugar na aming pinuntahan ay isang research hospital sa Uppsala. Nakuha namin ang parehong diagnosis doon. Gayunpaman, sinabi nila na mayroong isang experimental na paggamot at inirekomenda ang isang clinical trial. Para makasali sa clinical trial, kailangan muna naming sumailalim sa isang screening para sa kwalifikasyon. Tinitignan nila kung ang mga sintomas ni Elsa ay nakakatugon sa pamantayan ng pagsubok. Ang prosesong ito lamang ay tumagal ng 3 linggo. Ang resulta ay diskwalipikado,
Ang sakit ni Elsa ay masyadong mabilis na umuunlad, kaya't hindi siya kwalipikado para sa clinical trial. Ang pangatlong ospital ay isang kilalang universidad na ospital sa Germany. Nakmanyo kami ng maraming oras papunta ron. Inihiga namin si Elsa sa likurang upuan at kami ni Lars ay nakpalitan sa pagmamaneho. Umaasa kaming dahil ito ay isang research-oriented na ospital, maaring mayroon silang bagong paraan ng paggamot. Nang makilala namin ang pediatric neurology professor, narinig namin ang tapat na katotohanan. Sinabi niya na walang kasalukuyang paggamot na inaprubahan ng European Medicines Agency at bagamat mayroong pananaliksik sa gene therapy, aabutin ng hindi bababa sa 5 taon bago ito magamit sa mga pasyente. Wala ng ganong karaming oras si Elsa. Ang 3 konsultasyong ito, bagamat sakop ng pampublikong sistema, ay may makaunay na gastos para sa paglalakbay at mga araw na hindi nakapagtrabaho, ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang kalagayan ni Elsa. Pagsapit ngang Abril, hindi na siya makagalaw ng walang wheelchair. Nanginginih din ang kanyang makamay, kaya hindi siya makakain ng mag-isa. Sinabi nga doktor na sa loob 6 na buwan, manghina rin ang kanyang kalamnan sa pahinga at kakailanganin niya ng ventilator. Araw-araw akong umiyak. Kahit na naktatrabaho ako sa eroplano, umiyak ako ng palihim sa banyo. Isa akong flight attendant na lumilipat sa buong mundo, ngunit hindi ko mailigtas ang sarili kong anak. Sa kalagitnaan noong Abril, tinawag akong aking supervisor. Sinabi niya na may mga issue sa aking schedule paglipat kamakailan. Madalas akong nahuhuli at ang serbisyo ko sa mga pasahero ay hindi na tulad ng dati. Alam ko iyon. Hindi ako makapag-concentrate dahil kay Elsa. Naging tapat ako sa aking supervisor. Sinabi ko sa kanya na may sakit ang aking anak at naghahanap kami ng lunas. Sinabi niyang naintindihan niya at inalok akong 2 buwang unpaid leave. Iyon ang pinakamahusay na magagawa nila sa ilalim nga regulasyon ng airline. Tinanggap ko ito. Kailangan kong mag-focus kay Elsa. Gayunpaman, ang unpaid leave ay isang malaking dagok sa pananalapi. Si Lars ay naktatrabaho sa isang car repair shop. Hindi masama ang kanyang kita, ngunit kung mawawala ang aking sahot, makakaroon kaming problema sa aming budget. Bukod pa rito, gumastos na kami ngang malaki para sa mga gastusin na may kaunayan sa medisina at malinaw na mas marami pang pra ang kakailanganin. Noon may isang kaibigan na nagrekomenda ngang isang ospital, ang St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. Kilala ito bilang isa sa mga nangungunang ospital sa Asya para sa mga bihirang sakit sa mga bata. Sa huling pag-asa, dinala ko si Elsa sa Pilipinas. Ang round-trip airfare lamang mula Stockholm patungong Maynila ay nakakahalaga ng 2,000 euro. Sa St. Luke's Medical Center, sumailalim kami sa isang linggong masinsinang pagsusuri, isang genetic panel test, isang nerve conduction study, isang muscle biopsy. Ginawa nila ang lahat ng posible. Ang medical team ay talagang ginawa ang kanilang pinakamahusay, ngunit ang resulta ay pareho. Maingat na ipinaliwanag ng supervising professor, ang genetic mutation ni Elsa ay natukoy at sa teorya, posible ang gene therapy, ngunit sa katotohanan, ito ay impossible. Bakit? Dahil abutin ng ilang taon para makuha ang pag-aproba ng EMA at ang pagbuong isang customized na gamot ay nakakahalaga sa pagitan ng 500,000 euro at 1,000,000 euro. 500,000 euro, katumbas ng humigit kumulang 30 milyong piso. Kahit napaksamahin ko ang lahat ng prang kinita ko bilang isang flight attendant sa loob ng 15 taon, hindi pa rin ito abot sa kalahati niyon. Nalungkot din ang propesor. Sinabi niya na bagamat teknolohikal na posible, hindi magamot dahil sa praian ang katotohanan ng sistemang pangkalusugan sa Europa. Ang bill na natanggap namin mula sa Pilipinas ay nakakagulat. Ang gastos sa isang linggong pagsusuri ay 47,000 dolyar, katumbas ang humigit kumulang 60,000 piso. Sakop lamang ng aking insurance ang isang bahagi nito at ang halagang kailangan kong bayaran ay 22,000 dolyar. Halos 30,000 piso. Ang kabuuang gastos namin sa medisina ay lumampas na sa 82,000 dolyar. Ang aktual na halagang binayaran ko mula sa sarili kong bulsa ay 40,000 dolyar o humigit kumulang 50,000 piso. Naubos na ang aming ipon at nagsimulang maipon ang aming utang sa credit card. Pakbalik sa Stockholm,
Nagkaroon kami ng seryosong pag-usap ni Lars. Sinabi ni Lars na maaring kailanganin naming ibenta ang aming bahay. Ang aming bahay ay nakakahalaga ng humigit kumulang 400,000 euro at pagkatapos bayaran ang mortgage, may matitira kaming humigit kumulang 200,000 euro. Iminungkahi niyang gamitin ang perang iyon para subukan ang isang eksperimental na paggamot. Ngunit nag-atubili ako. Kahit na ibenta namin ang aming bahay at gumastos ng 200,000 euro, walang garantiya na gagana ang paggamot. Sinabi ngang lahat ng doktor na ito ay isang eksperimental na paggamot at hindi alam ang sansangang tagumpay. Kung mabigo ito, mawawalan kami ng bahay, ng pera, at nga aming anak. Nung unang bahagi ng Mayo, nakipakita ako sa isang financial advisor para talakayin ang aming sitwasyon. Sinabi ng advisor na sa maraming bansa, mahigit 60% nga mga pamilyang nababangkarote ay dahil sa mga gastusing medikal. Sinabi niya na maraming tao, tulad ko na may insurance, ay nababangkarote pa rin dahil sa mga deductible at co-payment. Kung magdedeklara kami ng pagkabangkarote, maari naming maalis ang aming utang sa medical, ngunit masisira ang aming credit rating at hindi kami makakakuha ng pautang sa susunod na 7 taon. Hindi kami makakabili ng bahay o kotse. At higit sa lahat, hindi pa rin malulutas ang paggamot ni Elsa. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Elsa. Tila hirap siyang huminga, naramdaman kong nanghihina na ang kanyang makalamnan sa pahinga, tulad ng sinabi ng doktor. Sinabi nilang 6 na buwan, at 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan na lang ang natitira. Nagdesisyon ako. Hindi ako susuko. Kailangan kong makahanap ng paraan, kahit anong mangyari. Noong Mayo 15, bumalik ako sa aking schedule ngang paglipat pagkatapos ng 2 buwan. Kailangan kong pera, hindi ko na kayang bayaran ang unpaid leave. Ito ay isang 12 oras na flight mula Stockholm patungong Maynila. Isang ruta na madalas kong sakyan. Sa Chabin, nakilala ko ang aking kasamahan, si Bea. Si Bea ay isang Filipino-Swedish na ang mga magulang ay nakatira sa Maynila. 5 taon na kaming makasama sa isang team. Tiningnan ni Bea ang aking muka at nag-aalalang sinabi na mukha akong pagod. Habang lumilipat kami sa ibabaw nga orasya, ikinuwento ko kay Bea ang lahat. Ang sakit ni Elsa, ang mga diagnosis mula sa mga ospital sa Europa, ang mga gastusing medikal na lumampas sa katumbas ng 250,000 euro, at ang aking desperasyon dahil sa hindi paghahanap mega anumang solusyon. Habang nakukuwento ako, tumulo ang aking mga luha. Tahimik na nakinig si Bea at pagkatapos ay nagtanong, sinubukan mo na ba ang mga ospital sa Pilipinas? Umiling ako, sa Pilipinas? Bakit ako pupunta sa Pilipinas? Tanong ko, nagsimulang makpaliwanag si Bea. Ang kanyang pamangkin ay mayroon ding bihirang sakit. 3 taon na ang nakalipas, sinabihan sila sa Europa na walang lunas at desperado na ang kapatid ni Bea. Ngunit iminungkahi nga niyang magulang na subukan ang Pilipinas. Sinabi nilang mayroong isang pediatric rare disease center sa St. Luke's Medical Center sa Maynila. Nung una, nag-alinlangan din ang kapatid ni Bea. Hindi siya naniniwala na ang antas ng medikal na pangangalaga sa Pilipinas ay maaring mas mataas kaysa sa Europa. Ngunit dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpunta sila sa Pilipinas at naranasan ang isang bagay na kamangha-mangha. Sinabi ni Bea, nasa mga ospital sa Pilipinas, halos walang waiting time para sa mga appointment at lahat ng pagsusuri ay natatapos sa loob lamang ng ilang araw. At higit sa lahat, ang gastos ay ikasampu lamang ng halaga sa Europa. Ang pamangkin ni Bea ay sumailalim sa 6 na buwang paggamot sa Pilipinas at ganap na gumaling. Nag-alinlangan ako. Totoo ba iyan? Tanong ko. Kinuha ni Bea ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang larawan ng kanyang pamangkin. Isang malusok na bata na tumatakbo at ipinadala niya sa akin ang link sa website ng St. Luke's Medical Center. Noong gabing iyon, pagdating sa Maynila, hindi ako makatulog sa aking hotel room. Patuloy kong tinitingnan ang website na ipinadala ni Bea. Ang St. Luke's Medical Center Pediatric Rare Disease Center ay may mahusay na English page at mayroon din silang sistema para sa pagtanggap ng mga internasyonal na pasyente. Naganap din ako ng mga research paper. Nakita ko na ang mga research paper na
Inilatala ng research team ng Street Lux tungkol sa paggamot ng mga bihirang sakit sa mga bata ay nailatala rin sa mga European Medical Journal. Nakita ko ang mga terminong tulad ng N-of-1 clinical trials, customized gene therapy, ASO technology. Ang mga mismong paggamot na narinig ko sa Europa ay aktual na isinasagawa sa Pilipinas. Kinabukasan, sa flight pabalik sa Stockholm, nagdesisyon ako, pupunta ako sa Pilipinas. Tinawagan ko ang aking asawa, si Lars. Hindi siya makapaniwala noong una, ngunit nang ipaliwanag ko ang madatos na nakita ko, pumayag siya. Wala naman kaming ibang pagpipilian. Pagdating sa Stockholm, agad akong nagpadala ng email sa International Patient Center ng St. Luke's Medical Center. Inilakip ko ang lahat ng medical na tala ni Elsa. Ang dapat na diagnosis mula sa Europa, ang maresulta ng genetic test, ang marami scan. Wala pang 24 na oras. Nakatanggap akong tugon. Isang magalang na tugon sa Ingles. Sinabi nila na nasuri na nila ang kaso ni Elsa at may posibilidad ng paggamot. Ang unang konsultasyon ay maring ischedule sa anumang petsa na gusto ko at ang isang detalyadong diagnosis ay maring makumpleto sa loob ng 72 oras pagdating sa Pilipinas. 72 oras? Sa Europa, abuting ng 2 linggo para lamang makakuha ng isang appointment. Nagpadala ako ng isa pang email para kumpirmahin. Talaga bang matatapos ang diagnosis sa loob ng 3 araw? Ang sagot ay tiyak. O posible. Nakatanggap din akong isang pagtatansyang gastos. Ang paunang diagnosis at genomic analysis ay nakakahalagang humigit kumulang 10 milyong won, nakatumbas ng $8,000. Kung isipin na gumastos kami nga $47,000 para sa isang linggong pagsusuri sa Boston, wala pa ito sa ikalimang bahaging halaga. Kinausap ko ang aking asawa. Sabi ko, kasama na ang pamasahe, maari kaming pumunta sa Pilipinas para sa diagnosis sa halagang mas mababa sa 20 milyong won. Kahit na mabigo, mas mababa pa rin ito sa ginastos namin sa Europa. At kung talagang posible ang paggamot, may lilitas namin si Elsa, pumayag si Lash. Subukan natin. Nagbook kami ng flight para sa susunod na Martes, Mayo 21, umaga. Ang aming pamilya ay nasa Stockholm Arlanda Airport. Ito ay isang direktang flight patungong Maynila, isang mahabang paglalakbay. Isinakay namin si Elsa sa eroplano gamit ang kanyang wheelchair. Maingat kaming tinulungan nga staff ng airline. Sa eroplano, halos natulog lang si Elsa. Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, tama ba ang desisyong ito? Paano kung hindi rin ito gumana sa Pilipinas? Ngunit wala kaming ibang mapupuntahan. Nasubukan na namin ang lahat ng paraan sa Europa. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, alas 4 na ng hapon lokal na oras. Paglabas namin ng arrival hall, isang staff mula sa International Patient Center ng Street Lux Medical Center ang sumalubong sa amin. Miss Hannah Erickson, tanong niya sa matatas na Ingles. Ang biyahe mula sa airport papunta sa ospital ay tumagal ng halos 1 oras. Namangha ako sa tanawin ng Maynila, partikular sa Bonifacio Global City. Ito ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko, matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mga gusaling ng ospital na makikita sa lahat ng dako. Nag-check-in kami sa isang hotel malapit sa ospital at sinuri ang aming schedule para sa susunod na araw. Bukas, alas 9 ng umaga para sa unang konsultasyon, alauna ngang hapon para sa detalyadong pagsusuring dugo at kinabukasan para sa MRI scan. Sa Europa, ang bawat isa sa mga pagsusuring ito ay may pagitan ngang ilang linggo, ngunit sa Pilipinas, isinasagawa ito ng sunod-sunod. Kinaumagahan, alas 8:30, dumating kami sa St. Luke's Medical Center. Ang lobby ay napakalinis. Ang nga pasilidad ay may hahambing sa anumang nangungunang ospital sa Europa. Mula sa information desk, ginabayan kami papunta sa International Patient Center. Eksaktong alas 9, nakilala namin si Dr. Santos, ang pinunong Pediatric Rare Disease Center. Matatas mag-Ingles si Dr. Santos at naramdaman kong masusi niyang nasuri ang mamedikal na tala mula sa Europa na ipinadala ko. Mula pa lamang sa aming unang pakikita, naramdaman ko ang tiwala. Sinuri ni Dr. Santos si Elsa. Pagkatapos ay ipinakita sa monitor ang nga resultan genetic test at nagsimulang magpaliwanag.
Detalyado niyang sinuri ang mekanismo ng pinsala sa nerve cell na dulot ng lokasyon ng mutation na natuklasan sa Europa. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang mahalagang bagay. Ang mutasyon na ito ay maring gamutin gamit ang teknolohiyang ASO, antisense oligonucleotide, isang uri ng customized na gene therapy. Ang mismong paggamot na sinabing imposible sa Europa dahil sa mga issue sa regulasyon ay possible sa Pilipinas. Nagtanong ako, bakit ito posible sa Pilipinas? Ipinaliwanag ni Dr. Santos. Ang Pilipinas ay mayroong fast-track approval system para sa mga bihirang sakit at ang mga N-of-1 clinical trial o paggamot para sa iisang pasyente ay posible sa ilalim ng kanilang sistema. Hindi na kailangang maghintay ilang taon tulad sa Europa. Doon mismo naayos ang schedule ng pagsusuri. Alas 10:30 umaga, detalyadong pagsusuri ng dugo. Ala 1:09 hapon, MRI scan. Alas 4:00 hapon, nerve conduction study. Sa Europa, ang pag-schedule ng mga pagsusuring ito ay aabutin ng ilang linggo bawat isa, ngunit sa Pilipinas, lahat ay ginagawa sa isang araw. Nang pumunta kami sa blood test lab, namangha ako, halos walang waiting time, at napakabait ng nurse kay Elsa. Binigyan nila siya ng manika at sticker para hindi siya matakot. Tapos na ang pagkuha ng dugo sa loob ng 5 minuto. Ang MRI scan sa hapon ay isinagawa gamit ang pinakabagong kagamitan. Ang resolution ay tila mas mahusay kaysa sa MRI na kinuha sa Europa. Binigyan si Elsang sedative para hindi siya gumalaw habang kinukunan at isang anesthesiologist ang nasa tabi niya. Patuloy na nagmo-monitor, naramdaman kong sineseryoso nila ang kaligtasan. Pagkatapos ng nerve conduction study, alas 6 na ng gabi. Sa isang araw, natapos namin ang lahat ng pagsusuri na tumagal ng 1 buwan para isagawa sa Europa. Sinabi ng aming koordinator, lalabas ang lahat ng resulta ng pagsusuri sa loob ng 48 oras. 48 oras? Sa Europa, nahintay kami ng 1 linggo para sa resultang bawat pagsusuri. Hindi ako makapaniwala, ngunit tiwala ang koordinator. Sinabi niya na makatanggap kami ng komprehensibong hatol kinabukasan ng hapon. Sa pagbalik sa hotel, sinabi nga aking asawa, ang sistema ay tila ganap na naiba. Sumang-ayon ako, ang pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas ay naka-optimize para sa bilis at kahusayan. Ang sistema ng appointment, ang kagamitan sa pagsusuri, ang pakikipagtulungan ng mga medical na tauhan, lahat ay makakaunay sa isang paraan na nakasentro sa pasyente. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam akong pag-asa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang diagnosis ay matatapos sa loob ng 72 oras, ngunit kahit papaano, dito, tila may magagawa kami. Mayo 23, alas 2 ng hapon. Araw na para sa mga resulta ng pagsusuri, 72 oras na ang lumipas. Makikinig kami sa paliwanag sa opisina ni Dr. Santos. Sa nanginginig na puso, binuksan ko ang pinto na opisina. Ipinapakita ni Dr. Santos ang mga resulta ng genomic analysis ni Elsa sa isang malaking monitor. Nagsimula ang paliwanag. Detalyado niyang ipinakita kung saan eksakto ang genetic mutation ni Elsa at kung aling protina ang nagdudulot ng problema. Hanggang dito, alam na ito ang mga ospital sa Europa. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay iba. Possible raw na magdisenyo ng isang customized na ASO therapy na nagtatarget sa mutasyon na ito. Sinabi niya na kailangan nilang lumikhang isang ASO na binubuo ng humigit kumulang 20 base sequence. Nagtanong ako, bakit sinabi nilang hindi ito posible sa Europa? Tapat na sumagot si Dr. Santos. Sa teknolohiya, kaya rin ito nega Europa, ngunit ang problema ay ang regulasyon at gastos. Sa Europa, para lumikhang isang customized na gamot, kailangan mong mag-apply para sa isang IND sa EMA, magsumitang isang clinical trial plan, at magandang data sa kaligtasan. Ang prosesong ito lamang ay aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. Problema rin ang gastos. Ang pagbuong isang N-of-1 na gamot sa Europa ay kailangang dumaan sa isang pharmaceutical company, kung saan ang gastos ay aabot sa 500,000 euro hanggang 1 milyong euro, katumbas iyon ng 30 hanggang 65 milyong piso. Isang halagang hindi kayang bayaran ng isang ordinaryong pamilya, ngunit iba ang sistema sa Pilipinas.
Mayroon silang fast-track approval system para sa mga pasyente na may bihirang sakit. At ang Street Looks ay may sariling research institute kung saan maaari silang magdisenyo at mag-synthesize ng mga aso. Ang proseso ay mas simple. Ipinaliwanag ni Dr. Santos ang konkretong plano. Ang disenyo ng customized aso ni Elsa ay abutin ng 1 buwan. Ang synthesis at safety testing ay 1 buwan at ang pag-aproba ng clinical trial ay 2 linggo. Sa kabuuan, 10 linggo o 2.5 buwan bago magsimula ang paggamot. Ito ay isang bilis na hindi may hahambing sa 2 hanggang 3 taon na narinig namin sa Europa. Napayak ako. Sa wakas, tila may pag-asa na. Nakatanggap din kami ng isang pagtatantiang gastos. Mula sa pagbuo ng aso hanggang sa 6 na buwang paggamot, ang kabuwang tinatayang gastos ay humigit kumulang 30 milyong won na katumbas ngang 23,000 dolyar. Kung ikukumpara sa 500,000 hanggang 1 milyong dolyar na pagtatantya na natanggap namin sa Europa, ito ay isang maliit na bahagi lamang. Hindi ako makapaniwala, kaya nagtanong ulit ako, talaga bang 30 milyong won lang? Tumango si Dr. Santos. Ipinaliwanag niya na dahil sa pambansang sistemang seguro sa kalusugan ng Pilipinas, ang kanilang infrastruktura sa pangangalagang pangkalusugan ay mahusay na naitayo at tumatanggap sila ng suporta mula sa gobyerno para sa pananaliksik. Noong hapong iyon, binisita ko ang Research Institute ng ospital. Ang mga kagamitan sa genomic analysis at mga pasilidad para sa aso synthesis ay lahat state-of-the-art. Hindi ito mas mababa sa mga kilalang ospital sa Europa. Mas lalo akong namangha nang makausap ko ang mga nanaliksik. Marami sa kanila ay nakakuhang kanilang mga doktorate sa Europa at Amerika at bumalik. Mga nagtapos sa Harvard, MIT, at Stanford ay nagsasagawa ng pananaliksik para sa mga pasyente sa Pilipinas. Sinabi ngang isang mananaliksik sa Europa, ang lahat ay tungkol sa mga publikasyon ng pananaliksik, ngunit dito sa Pilipinas, ang aming layunin ay iligtas ang matunay na pasyente. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Sa gabi, pagbalik sa hotel, kinausap ko ang aking asawa. Ituloy natin ang paggamot ni Elsa dito. Sumang-ayon din si Lars. Sa halagang 30 milyong won, kaya naming bayaran ito mula sa aming ipon. At kahit na kailangan naming isanglan ng kaunti ang aming bahay, ito ay magagawa. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital at ipinahayag ang aming intensyon na ituloy ang paggamot. Natuwa si Dr. Santos at agad na sinimulan ang mga paghahanda. Isinumite nila ang mga papeles sa Clinical Trial Review Board at sinimulan ng research team ang disenyo ang aso. Mayo 26, sa loob lamang ng 5 araw, naaprubahan ang clinical trial. Narinig ko na ang pag-apruba ngiyerbe sa Europa ay aabutin ng 6 na buwan, ngunit napakabilis sa Pilipinas. Siyempre, masusi ang pagsusuri sa kaligtasan. Ngunit naramdaman kong ang proseso ay naka-optimize para sa kapakanan ng pasyente. Napagtanto ko, ang pagkakaiba sa pagitan ng Europa at Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay ang sistema. Ang Pilipinas ay may sistemang idinisenyo upang hindi maghintay ang mga pasyente, upang hindi mabangkarote ang mga pasyente. Noong unang bahagi ng Hunyo, sinimulan ang synthesis ng customized aso ni Elsa. Ito ay ginawa mismo sa Research Institute ng Street Looks Medical Center. Karaniwan, ang mga ganitong gamot ay kailangang i-outsource sa isang external na pharmaceutical company, ngunit ang ospital sa Pilipinas ay may sariling pasilidad sa produksyon. Ang aso na ipinakita sa akin ng mananaliksik ay isang napakaliit na molekula, ngunit sinabi nila na ang maliit na molekulang ito ang pipigil sa maling pagpapahayag ng gene ni Elsa. Ang kapangyarihan ng agham ay kamangha-mangha. Sa huling bahaging Hunyo, natapos ang safety testing. Ang kaligtasan nito ay nakumpirma sa parehong ma-eksperimento sa tiyan at hayop. Sa wakas, maari na itong ibigay kay Elsa. Hulyo 3, ang unang dosis ng aso ay ibinigay. Ito ay isang intrathecal injection, direktang naghahatid ng gamot sa nervous system. Medyo natakot si Elsa, ngunit naging matapang siya. Ang pamamaraan ay natapos sa loob ng 30 minuto at walang partikular na epekto. Pagkatapos nun, nagpatuloy ang pagbibigayng dosis tuwing 2 linggo. Nanatili kami sa Pilipinas, binabantayan si Elsa. Sa unang buwan,
walang kapansin-pansing pagbabago. Sinabi ni Dr. Santos na normal lang iyon. Ang epekto nga aso ay nangangailangan ng oras. Sa kalahitnaan ng Agosto, sa pagsisimula na ikalawang buwan, naksimula ang makapagbabago. Nagawa ni Elsa na hawakan ang kutsara ng mag-isa, nabawasan ang pangingining ng kanyang kamay. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit para sa akin, ito ay isang himala. Umiyak kami sa tuwa ni Lars. 6 na buwan na ang nakalipas, hindi makakain si Elsa ng mag-isa, ngunit ngayon, kumakain na siya ng kusa. Pagsapit ng Setyembre, isang mas kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nagawa ni Elsa na maglakad ng ilang hakbang ng walang wheelchair. Siyempre, hindi pa ito matatag. Ngunit ang isang bata na hindi makagalaw 2 buwan na ang nakalipas ay naglalakad na ngayon. Araw-araw akong kumukuha ng video. Para ay padala sa aming pamilya sa Sweden, nagulat ang aking mga magulang at mga kaibigan. Sinabi nilang isang himala talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Noong unang bahaging Oktubre, lumabas ang resultang detalyadong pagsusuri sa 3 buwan. Ipinakitang MRI scan na huminto na ang pinsala sa nerve cell. Hindi na ito lumalala. Ang ilang neural pathway ay nagpapakita pa nga senyales ng pagaling. Maingat na sinabi ni Dr. Santos. Hindi pa natin masasabing ganap na itong gumaling, ngunit napakaganda ngang kanyang tugon sa paggamot. Sinabi niya na malamang ay makakabalik na si Elsa sa normal na pamumuhay. Noong araw na iyon, matagal akong umiyak sa banyong ospital, mga luhang kagalakan. Naalala ko ang desperasyon ko sa Europa 6 na buwan na ang nakalipas, at ang makasalita nga doktor na kakailanganin ni Elsa ng ventilator sa loob nga 6 na buwan. Ngunit ngayon, naglalakad na si Elsa. Sa huling bahagi ng Oktubre, binayaran namin ang aming bill sa ospital. Ang kabuang gastos para sa 4 na buwang paggamot, pagbuo nga SO, at lahat ng pagsusuri ay umabot sa 28 milyong won. Wala pa ito sa ika-20 bahagi ng $500,000 na pagtatansya na natanggap namin sa Europa. Binayaran ko ito gamit ang aking credit card. Sa Europa, gumastos na kami ng $50,000 at walang natanggap na paggamot, ngunit sa Pilipinas, iniligtas namin ang aming anak sa halagang mas mababa sa $30,000. Noong unang bahaging Nobyembre, nahanda kaming bumalik sa Sweden. Halos normal na ngayong naglalakad at tumatakbo si Elsa, tila makakabalik na siya sa paaralan. Sa aming huling konsultasyon, pinasalamatan ko si Dr. Santos. Ngumiti siya at sinabi, matapang si Elsa at gumawa kayo ng tamang desisyon. At idinagdag niya na ang Philippine Medical Team ay ginawa lamang ang kanilang tungkulin. Sa kotse papuntang airport, nagtanong si Elsa, Mommy, babalik pa ba tayo sa Pilipinas? Sumagot ako, naman. Dahil sa iyo, Elsa, minahal ko ang Pilipinas. Pagbalik sa Stockholm, agad akong bumalik sa trabaho. 6 na buwan na ang lumipas. Nagulat ang aking makasamahan nang makita si Elsa. Ang batang dating naka-wheelchair ay tumatakbo na ngayon. Sa tanghalian, nagtanong ang aking makasamahan sa flight attendant, ano ang nangyari sa Pilipinas. Ikinuwento ko ang lahat. Ang sistema sa St. Luke's, ang 72 oras na diagnosis, ang customized na paggamot na aso at ang gastos na ika-10 lamang halaga sa Europa. Sumingit si Bea, ano ang sinabi ko sa iyo? Ang mga ospital sa Pilipinas ay kamangha-mangha. Unti-unting nakpakita ngang interes ang ibang mga kasamahan. Sinabi nila na mayroon din silang mamiyembro nga pamilya na hindi magamot sa Europa at humingi ngang impormasyon tungkol sa mga ospital sa Pilipinas. Isa sa kanila si Terese. Ang ina ni Teresa ay ginagamot para sa isang bihirang kanser sa Europa, ngunit nag-alala siya dahil sa napakataas na gastos. Ibinigay ko sa kanya ang contact information ng St. Luke's Medical Center. Makalipas ang 1 buwan, nilapitan ako ni Tres. Dinala niya ang kanyang ina sa Pilipinas at bumalik. Sinabi niya na nakumpirma nilang maaari siyang makatanggap ng paggamot sa isang ospital sa Pilipinas sa mas mababang halaga kaysa sa Europa. Nagpasalamat si Tres at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Noong unang bahaging Disyembre, nakaroon ng pulong ang union ng airline. Hinilingan akong ibahagi ang aking karanasan. Sa harap ngang mahigit 200 flight attendant, ikinuwento ko ang tungkol kay Elsa. Pagkatapos ngang presentasyon, bumuhos ang mga tanong. Isang flight attendant ang naktanong, nagkaroon ba ng problema sa vika? Sumagot ako,
Ang mapangunahing ospital sa Pilipinas ay may perpektong serbisyo sa Ingles at tinutulungan ka ang International Patient Center sa lahat ng bagay. Isa pang flight attendant ang nagtanong tungkol sa gastos. Talaga bang 30 milyong won lang? Ipinakita ko ang isang kopya ngang bill para kumpirmahin. Sinabi ko na ang paggamot na tinatayang nakakahalaga ng $500,000 sa Europa ay nakakahalaga lamang ng $23,000 sa Pilipinas. Ang pinakakahangahangang tanong ay mula sa isang senior flight attendant. Hindi ka ba nag-alinlangan noong una? Tapat akong sumagot, o hindi ako makapaniwala noong una. Ngunit wala akong ibang pagpipilian at nang pumunta ako doon, natuklasan kong talagang napakahusay ngang pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Pagkatapos ang presentasyon, nakatanggap akong tawag mula sa isang pangunahing network ang balita sa Sweden. Gusto nilang i-cover ang aking kwento. Agad akong pumayag. Naisip kong kailangang malaman itong mas maraming tao. Sa kalagitnaan ng Disyembre, ipinalabas ang panayam. Sinabi ko sa harap ng kamera, ang Europa ay may ilan sa pinakamahuhusay na teknolohiyang medikal sa mundo, ngunit ang sistema ay hindi naka-optimize para iligtas ang mapasyente. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay inuna ang pasyente sa lahat ng aspeto bilis, kahusayan, at gastos. Ang panayam ay nakaroon ng malaking epekto. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mga pamilya na nasa katulad na sitwasyon mula sa buong Europa. Nagtanong sila kung ang kanilang mga anak ay maari ring magpagamot sa Pilipinas. Nagsimula akong ipakilala ang mga pasyenteng Europeo sa St. Luke's Medical Center. 5 pamilya na ang nagpunta sa Pilipinas at lahat sila ay may positibong karanasan. Isang pamilya ay mula sa Stockholm at ang kanilang anak ay may bihirang metabolic disorder. Sinabi sa kanila sa Europa na walang lunas, ngunit ngayon ay ginagamot sila sa Pilipinas. Isa pang pamilya ay mula sa Oslo. Ang kanilang anak na babae ay may bihirang immune disorder at nakatanggap sila ng balita na pagkatapos ngang 3 buwang paggamot sa Pilipinas, bumuti na ang kanyang kalagayan. Napaktanto ko, ang kuwento ni Elsa ay hindi lamang kuwento ng isang pamilya. Ito ay isang kuwento tungkol sa mga problema sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa at ang kahusayan ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Enero 2025, isang bagong taon. Si Elsa ngayon ay nabubuhay ng isang ganap na normal na buhay. Bumalik na siya sa paralan at masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Mga bagay na hindi maisip isang taon na ang nakalipas. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho bilang isang flight attendant habang nagsisimula ng isang bagong proyekto. Lumilikha ako ng isang network para ikonekta ang mga pasyenteng Europeo sa mga ospital sa Pilipinas. Pinangalanan ko itong himpapawid na tulay ng medisina, Medical Sky Bridge. Ginamit ko ang aking bentahe sa pagtatrabaho sa airline. Dahil madalas kong sakyan ang rutang Stockholm-Maynila, matutulungan ko ang mapamilyang pasyente sa kanilang pagpunta sa Pilipinas. Mula sa paggabay sa airport hanggang sa pagkonekta sa mga ospital, sinuportahan ko ang lahat. Ang unang kaso ay isang 4 na taong gulang na batang babae mula sa Copenhagen. Mayroon siyang bihirang neurological disorder at sinabi sa kanila sa Europa na walang lunas. Ikinonekta ko ang pamilya sa St. Luke's Medical Center at ngayon ay ginagamot na siya. Ang pangalawang kaso ay isang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Berlin. Mayroon siyang bihirang metabolic disorder at na-diagnose lamang sa 3 ospital sa Europa. Sinimulan niya ang customized na paggamot sa Pilipinas at sinabi nilang bumuti ang kanyang mga sintomas sa loob ng 3 buwan. Sa kalagitnaan ng Pebrero, isang pangunahing news network ang gumawa ng isang espesyal na broadcast. Ang pamagat ay, ang tulay nga buhay na nilikha nga isang flight attendant. Bakit pumupunta ang mga Europeo sa Pilipinas? Itinampok nito hindi lamang ang aking kwento kundi pati na rin ang matestimonya ng ibang mapamilya ng pasyente. Isang nakakagulat na istatistika ang inihayag sa broadcast. Noong 2024, ang bilang ng turistang medikal mula sa Europa na bumisita sa Pilipinas ay lumampas sa 100,000. Isang 32% pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Marami sa kanila ay dumating para sa paggamot sa mga bihirang sakit o kanser. Naghambing din ng gastos ang broadcast.
Ang isang heart surgery sa Europa ay nakakahalaga ng €150,000, ngunit sa Pilipinas, ito ay $30,000. Ang isang knee replacement surgery ay €50,000 sa Europa, ngunit $12,000 sa Pilipinas. Sa average, ito ay nasa ikalimang bahagi ng halaga. Pagkatapos ng broadcast, bumuhos ang mga tawag. Nakakatanggap akong higit sa 30 email sa isang araw. Lahat ay nagtatanong tungkol sa mga ospital sa Pilipinas. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa, kaya humingi akong tulong sa ibang mga flight attendant. Kasama si Bea, 5 Filipino-Swedish flight attendant ang nakboluntaryo. Bumuo kami ng isang team at sinimulang suportahan ang mga pasyenteng Europeo sa isang sistematikong paraan. Noong Marso, bumisita ulit ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para sa check-up ni Elsa at para magtatak ng isang opisyal na pakikipagtulungan sa St. Luke's Medical Center. Ang ospital ay napakasuporta. Nang makilala ko ulit si Dr. Santos, nagtanong ako, bakit nakaliha ang Pilipinas ang isang sistema na nakasentro sa pasyente? Sumagot siya, dahil sa pambansang seguro sa kalusugan, ang pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas ay itinuturing na isang serbisyong pampubliko. Isang kultura kung saan inuunang ang ospital ang mga pasyente ay naitatag. Bukod pa rito, aktibong namumuhunan ang gobyerno sa pananaliksik sa mga bihirang sakit at pinapabuti ang mga regulasyon upang maging nakasentro sa pasyente. Idinagdag ni Dr. Santos, sa Europa, ang mainteres ng makumpanyang gamot at makumpanya ng seguro ang nauna, ngunit sa Pilipinas, ang buhaying pasyenta ang pinakamahalagang halaga. Ang masalitang iyon ay tila nagpapaliwanag sa lahat. Pagbalik mula sa Pilipinas, nagsimula akong magsulat ng maartikulo para sa mga lokal na pahayagan, para ipaalam sa mga tao ang mga problema sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa at ang mga bentahe ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Ang ilan ay kritikal, ngunit marami ang nakiramay. Noong Abril, 30 pamilya na ang nakapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng aming Medical Sky Bridge. Mahigit 80% sa kanila ang nakaranas ng positibong resulta ng paggamot. Ngayon, 7 taong gulang na si Elsa at lumalaking isang ganap na malusok na bata. Hindi makapaniwala ang kanyang guro sa kindergarten. Sinabi niya na ang batang dating naka-wheelchair, 1 taon na ang nakalipas ay paborito na ngayong tumakbo. Araw-araw akong nagpapasalamat. Ang nga salitang iyon na sinabi ni Bea sa Chabin subukan ang isang ospital sa Pilipinas ay nagligtas sa aming pamilya. At ngayon, gusto kong iligtas ang ibang mga pamilya rin. Nagpapatuloy ang kwento ni Hannah. Sa kasalukuyan, noong 2025, mahigit 100 pamilyang Europeo na ang nakatanggap ng paggamot sa Pilipinas sa pamamagitan ng Medical Sky Bridge na kanyang itinatag. Karamihan sa kanila ay mapasyente na may bihirang sakit o kanser. Ang turismo medikal sa Pilipinas ay malawak ng kilala ngayon sa Europa. Ang bilang ng pasyenteng Europeo na lumampas sa 100,000 noong 2024 ay patuloy na tumataas. Ang pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas na may gastos na ika-10 at bilis na 10 beses na mas mabilis ang pinipili ng Europeo. Si Elsa ngayon ay isang malusok na mag-aral sa elementarya. Sinasabi niya sa kanyang makaibigan sa paralan, nakatanggap akong isang himala sa Pilipinas. Tama siya, isang himala na nagsimula sa loob ng 72 oras. Isang himala na nilihang pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Ang isang bata na hindi magamot sa 4 na ospital sa Europa kahit na gumastos ng katumbas ng 200 at 50,000 euro ay gumaling sa Pilipinas sa halagang 30 milyong won. Hindi lamang ito isang pagkakaiba sa gastos. Ito ay isang pagkakaiba sa sistema, isang pagkakaiba sa filosofiya. Sabi ngang flight attendant na si Hannah, sa 30,000 talampakan sa himpapawid, araw-araw kong dinadaanan ang Pilipinas. At sa tuwing gagawin ko ito, iniisip ko, iniligtas ng bansang iyon ang aking anak. Binigyan kami ng bansang iyon ng pag-asa. Ang pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Ngayon, ang buong mundo ay nakatingin. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa mga nakapaligid sa iyo. Ito ay isang kwento na kailangang malaman ng mas maraming tao. Salamat sa panonood.